Viral ngayon ang isang Pinay nurse practitioner sa Amerika na inaresto dahil siya ay involved sa isa sa pinakamalaking healthcare fund case sa kasaysayan ng Amerika. Tinatayang 57 billion pesos ang ninakaw umano ng Pinay na nurse na ito sa mga matatanda at mga pasyente na nasa huspisyo na may malubhang mga sakit. Kasuhan nga siya na ang lahat ng kanyang yaman, kotse, bahay, magagarbong mga parties ay galing umano sa pangloloko niya sa healthcare ng Amerika. Pinaniniwalaan din muntik nang madamay at maging biktima ang artistang si Ai de las Alas. At dahil nga sa pagputok ng balitang ito, isang Amerikano ang galit na galit sa kanyang post at sinabing, ang kanilang gobyerno umano ay ginagawang madali para sa mga migranteng katulad ni Michelle na magnakaw sa kanilang kaban. Galit na galit nga si Danish Michael Lach na pinost ang post ng Pinay ang mga sasakyan na binili umano dahil nga sa ginawang biggest healthcare fraud ng Pinay sa Amerika. Ang kanyang ginawang panluloko sa mga health insurance sa Amerika ay isa nga sa pinakamalaking fraud o scam na ginawa ng sinuman sa history ng Amerika. Ang babae na suspect sa insidenteng ito ay tawagin na lang nating Michelle, 49 years old na isang Filipino-American. Si Michelle ay nagmula sa Tuguegarao City, Cagayan at nag-aral sa Cagayan National High School. Simple lamang ang buhay ng pamilya ni Michelle kaya naman nangarap ng American Dream ang nasabing Pinay. Sa isip nga ni Michelle, magkakaroon siya ng mas magandang kinabukasan kapag siya ay nasa Amerika. Tahimik at matalino. Ganyan ilarawan si Michelle ng kanyang mga kaibigan. Nagtapos ang kursong nursing ang Pinay at nagtrabaho sa mga ospital. Ngunit kahit anong kayod ni Michelle, hindi ito sumasapat sa kanyang pamilya. Dito na nga nagdesisyon ang babae na subukan ang kanyang swerte sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi na nasabi pa kung paano at kailan nakarating si Michelle sa Amerika. Pero ayon sa kanyang profile, mula 2013 hanggang 2015, si Michelle ay nag-aral ng Master of Science in Nursing, Leadership and Management sa Walden University na nasa Minnesota. Bukod doon, taong 2019 naman nang nagtapos si Michelle ng Master's degree in Nursing sa University of South Alabama. At dahil sa galing ni Michelle, na-promote siya bilang house supervisor sa isang ospital sa George. Lumipat nga ang Pinay sa Las Vegas, Nevada kung saan siya naging clinical supervisor ng isang ospital. Nagawa nga ng babae na pagsabayin ang kanyang pag-aaral at pagtatrabaho. Kasagsaga naman ng pandemya nang naging nurse practitioner si Michelle. Ang isang nurse practitioner ay isang nurse na may mataas na pinag-aralan at may kakayahang siyang gampanan ang halos lahat ng tungkulin ng isang doktor. Habang ang mga ordinaryong nurse ay nakatutok sa pag-aalaga sa pasyente, implementasyon ng mga utos ng doctors o nurse practitioner. Ang isang nurse practitioner ay maaaring mag-diagnose ng sakit, mag-interpret ng mga medical test tulad ng x-ray o lab test, mag-opera ng mga simpleng procedure at magreseta ng mga gamot. Sa maraming estado sa Amerika, maaari silang magbukas ng sarili nilang clinic at gamitin ang mga pasyenteng walang supervision ng doktor. Bukod doon, ang nurse practitioner o NP ay itinuturing na primary care provider o espesyalista sa isang partikular na larangan tulad ng wound care. At makalipas nga ang ilang taon pagtatrabaho, ang Pinay ay nakapagtayo nga ng 4 na wound care clinics sa iba't ibang estado tulad ng Texas, Nevada, California at Hawaii. Sa Amerika na din nakapag-asawa at nagkaroon ng sariling pamilya si Michelle. Nagkaroon nga ng magandang karir bilang nurse practitioner at negosyante ang Pinay. Makikita nga sa mga larawan sa social media na malaki na ang pinagbago ng buhay ni Michelle. Marami talaga ang nagulat sa mabilis na pagyaman ni Michelle. Respetado din ang Pinay sa buong Filipino community dahil sa ganda nga ng kanyang reputasyon. Napag-alaman din na tumutulong pala si Michelle sa kanyang komunidad sa Tuguegarao City. At ng October 2025, isa nga si Michelle sa mga pinarangalan ng The Outstanding Filipino Awards o TOFA sa Las Vegas dahil isa siya sa 100 most influential Filipinos in the world. Dahil ito sa kanyang ambag sa healthcare at komunidad.
At dahil sa natatanggap niyang parangal, ipinost pa si Michelle ng Cagayan PIO, tinawag ng Cagayano Pride. Hindi naman kasi basta-basta ang award na ito dahil ang iba pang pinangaralan ng 100 most influential Filipinos in the world ay mga maimpluwensyang artista, magaling na leader, doktor at iba pa. Ngunit makalipas ang 7 buwan, bigla na lamang binawin ng organisasyon ang award kay Michelle, tinanggal siya sa lista ng roster of awardees. At nito lamang June 22, 2026, inaresto nga ang Pinay na si Michelle ng Federal Bureau of Investigation o FBI. Ayon sa mga reports, ang pagkakaaresto kay Michelle ay isinagawa ng 4 na araw matapos siyang formal na sampahan ng skandal o siya ay indicted ng isang federal grand jury ng June 18, 2026 para sa pagiging mastermind ng isang malaking healthcare fraud scheme. Sinampahan si Michelle ng mga kasong conspiracy to commit wire fraud and healthcare fraud, transactional money laundering, conspiracy to defraud the United States at offering, paying, soliciting and receiving healthcare kickbacks para sa mga scam na ginawa niya mula October 2023 hanggang April 2026. Ang scam na ginawa ni Michelle ay ang legal na paggamit ng tissue skin grafts o mas kilala bilang allograft sa mga pasyenteng hindi naman ito kailangan upang makasingil ng napakalaking pondo mula sa gobyerno ng Amerika. Ang allograft ay isang medical procedure kung saan kukunin ang isang malusog na tissue o balat mula sa isang bahagi ng katawan at ililipat ito sa bahaging napinsala upang doon tumubo at maghilom. Ginagawa ni Michelle ang procedure na ito sa loob mismo ng 4 niyang wound care clinics. Ang mga pangunahing biktima nga ni Michelle ay mga elderly beneficiaries ng 2 healthcare insurance program at mga pasyenteng malubha na ang sakit na nasa hospisyo o nursing facilities. Tinatarget ni Michelle ang mga benepisyaryo ng Medicare. Ang Medicare ay isang healthcare insurance program sa Amerika para sa mga individual na 65 years old pataas, may end-stage renal disease, mga batang may disabilities at mga taong may ALS o progressive neurodegenerative disease. Ang institusyon na ito ang nagbibigay ng halos 100% ng mga gastos ng individual para sa mga kailangan nilang healthcare service, gamot at mga kagamitan. Bukod sa Medicare, kasama din sa iniscam ng Pinay na si Michelle ay ang TRICARE, ang healthcare program United States Department of Defense. Ang TRICARE ay nagbibigay ng healthcare insurance para sa mga active duty service members, military retirees at kanilang mga pamilya sa buong mundo. Ang 2 programa na ito ay pinopondohan ng buwis ng publiko ay direktang kawalan sa pondong pangkalusugan ng mga mamamayan sa Amerika. Ayon sa mga dokumento, pilit at nilagyan umano ng Pinay ang mga pasyente ng mga mamahaling allografts kahit pa ang mga sugat na pasyente ay magaling na, may impeksyon at ang sugat ay hindi nagre-respond sa allograft na iniligay ng Pinay. Lalo na kung may comorbidity o iba pang sakit ang pasyente. May pagkakataon pa nga na matapos ang ginawang procedure ng mga klinik ni Michelle, pumapanaw ang mga pasyente. Inutusan naman umano ni Yuki ang kanyang billing company na mag-overcharge sa Medicare at TRICARE. Hindi basta-basta ang presyo ng allografts na ito dahil ang isang procedure nito ay nagkakahalaga ng 19,000 pesos hanggang 100,000 pesos ang halaga. Ngunit ang gagawin ng Pinay ay itriplihin niya ang presyo ng allografts na babayaran sa kanya ng Medicare at TRICARE. May pagkakataon pa nga na nakagawa ng pegeng papeles si Michelle upang bayaran siya ng Medicare ng 58 hanggang 60 million pesos kada pasyente. At upang makalusot sa mga panuntunan ng Medicare, inuutusan ni Michelle ang kanyang staff na pigyan ang mga chart ng pasyente. Nasiwalat din na may mga two-way kickback system na ginagawa si Michelle para makapang-scam. Nagbabayad si Michelle ng suwal sa mga healthcare provider at administrator upang i-refer sa kanyang mga klinik ang mga pasyenteng may Medicare at TRICARE. Pinapalitan at pinipeke nga ni Michelle ang mga medical records ng mga pasyente upang magmukhang aprobado at kwalipikado ang mga ito sa allografts. Bukod doon, kukunsyabahin din ni Michelle ang mga supplier at distributor ng allograft. Ayon sa court documents, bumibili si Michelle ng napakaraming supply ng allograft at dahil dito lumalakas ng husto ang benta ng mga supplier.
Babayaran ng Medicare si Michelle sa ginastos nitong overpriced na allografts. Matapos makuha ang pera mula sa Medicare, babayaran na ng Pinay ang supplier at distributor ng allograft. At dahil binibigyan ni Michelle ng napakalaking kita ang mga supplier, bilang pasasalamat, ibinabalik ng supplier ang isang bahagi ng perang ibinayad sa kanila ng Pinay o tinatawag na kickback. Ibig sabihin, may porsyento pa siya sa kanyang mga binibili. Umabot nga ng 40 million pesos ang natatanggap na kickback ni Michelle mula sa mga supplier. Dahil nga ang allograft ay napakamahal. Ang pera ay hinuhulog ng supplier sa shell company ni Michelle sa Las Vegas na nakapangalan sa isa niyang kamag-anak. Ang shell company na kumpanya na ito ay umiiral lamang sa papel at wala itong totoong operasyon, sariling opisina o mga regular na empleyado. At sa pamamagitan ng taktikang ito, 2 beses kumita si Michelle. Una, mula sa overpriced na allografts na binabayad ng Medicare sa kanya at ikalawa, mula sa milyong-milyong kickbacks na ibinabalik sa kanya ng mga supplier. Sa kabuuan, ang na-scam ng Pinay na si Michelle ay umabot ng 55,940 million pesos. Ayon sa court documents, may mga kasabwat na individual ang Pinay. Ngunit wala namang binanggit kung kinasuhan din ba ang kanyang mister. Pero ang kanyang makasabwat ay kinabibilangan ng mga tiwaling healthcare providers at administrator, mga distributor ng allograft at ang billing entity ng mga klinik ni Michelle. Naging laman nga ng lokal at mga balita sa Amerika ang mukha ng Pinay na si Michelle. Nag-viral din sa social media ang mga larawan ng Pinay na may suot-suot na mamahaling bag, branded na damit at bonggang mga party para sa kanyang mga empleyado. Sa isang larawan, makikita nga na bumili si Michelle ng alas sa butik ng David Yurman. Sa iba pang larawan, umabot nga ng 6.7 million pesos ang suot ni Michelle na jacket, sapatos at bag, habang nasa 60,000 pesos naman ang sapatos pa lamang ng kanyang asawa. Sa isang post naman, makikita na nilibre ni Michelle ang ilan niyang kakilala at madalas na dadaos ang Pinay nurse ng magarbong Christmas party sa kanyang mga empleyado. Ayon sa indictment documents ni Michelle, ang malaking perang na scam ng Pinay ay ginagamit niya para pondohan ang kanyang marangyang pamumuhay. Kasama na dyan ang mga pagmamay-ari ni Michelle na mamahaling sasakyan tulad ng 36 million pesos na Ferrari 296 GTS at 9.6 million pesos na Cadillac Escalade. Pero ang isa sa pinaka-controversial sa lahat ay ang Bulgari necklace na 53 million pesos ang halaga na suot-suot pa ni Michelle nang tanggapin niya ang award niyang 100 Most Influential Filipinos in the World Award. Kasama din dyan ang multi-million na mga bahay niya sa Hawaii at Texas. Sinasabi din sa dokumento na ang ilan sa pera na in-scam ni Michelle ay pinapadala niya sa Pilipinas upang magpagawa ng beach resort sa Santa Cagayan na ang halaga ay 281 million pesos o tinatawag na itong money laundering. Sa ilalim ng batas sa Amerika, ang paggamit ng perang nakuha sa isang krimen tulad ng healthcare fraud para sa mga lalaking transaksyon ay otomatikong itinuturing na money laundering. At kapag napatunayan nga si Michelle na guilty sa kasong transactional money laundering, lahat ng property na sangkot sa money laundering ay maaaring kumpiskahin ng otoridad. Kasama nga sa nanganganib na mawala mula kay Michelle ay ang mga real property niya sa Hawaii, Las Vegas at maging ang beach resort sa Cagayan. Kasama din sa maaring ma-forfeit ng otoridad ay ang 8 mamahaling sasakyan ni Michelle na ang kabuang halaga ay humigit kumulang 105 million pesos. Ang pera naman ni Michelle sa iba't iba niyang bank accounts kabilang na din sa subject to forfeiture sa oras na mapatunayan siyang nagkasala. Ang pera nga ng Pinay na suspect ay tinatayang humigit kumulang 1.3 billion pesos. Lahat ng kanyang nadiskubring yaman na nagkakahalaga kabilang ang milyong-milyong cash sa bangko, Ferrari at Bulgari necklace at ang bahay niya sa Nevada at Hawaii ay hiniling na ng prosecutor na i-freeze para hindi nga ito maibenta, ilipat sa ibang pangalan o gastusin ni Michelle habang gumugulong ang kanyang kaso. Ayon sa mga balita, nadiskubre nga na ang pangi-scam ng Pinay na Michelle ay bahagi ng isang pambansang operasyon ng US Department of Justice at ng Texas Strike Force. Kasabay niyang nahuli ang mahigit 300 pang ibang mga doktor at healthcare provider sa buong Amerika
nasangkot din sa bilyong-bilyong pandaraya ng pondo ng healthcare. Gumagamit din ang gobyerno ng Amerika ng mga advanced algorithm upang bantayan ang mga naniningil sa Medicare. Dito na napansin na ang maliliit na mobile wound clinic ni Michelle ay naniningil sa Medicare ng 55 billion pesos at sinisimula na ang investigasyon laban sa Pinay. Dito na nga nila na-discovery ang mga peking pirma, falsified medical charge ng mga pasyente at ang marangyang pamumuhay ni Michelle na hindi tugma sa kanyang kinikita. Nagsalita naman ang sikat na komedyanteng si Ai de las Alas at sinabi nga na muntik na siyang maging business partner ni Michelle. Ayon sa balita, nag-cruise ang landas ni Michelle at Ai sa awards night ng 100 most influential Filipinos in the world. Dahil isa din ang komedyante sa binigyan ng parangal. Ayon kay Ai de las Alas, ng October 15, 2025, 2 araw bago ang awards night, nagpadala ng text message sa kanya si Michelle. Ipinagmamalaki daw ni Michelle ang kanyang patok na healthcare clinic sa San Francisco at niyaya nga na makipagkita o makipag-usap ang komedyante para sa isang possible business partnership o investment. Hindi naman pinansin o hindi rin tinanggihan ni Ai ang paanyaya ni Michelle dahil hayagan niyang sinabi na wala siyang interes sa pagpasok sa mga bagong negosyo. At June 26, 2026, naghain na si Michelle ng not guilty plea sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Pinayagan din ang Pinay nurse na magbayad ng piyansa na nagkakahalaga ng 60 million pesos. Hindi man nakakulong sa kulungan si Michelle sa ngayon, siya ay naka-home detention sa ilalim ng mabigat na kondisyon. Obligado si Michelle na manatili lamang sa loob ng kanyang bahay sa lahat ng oras. Maaari lamang siyang lumabas para sa mga aprobadong dahilan tulad ng pakikipagkita sa kanyang abogado, pagpunta sa korte o medikal na pangangailangan. Pinasuot din ng Pinay ng GPS electronic ankle monitor upang masubaybayan ng mga otoridad ang kanyang bawat galaw. Sa pilitan din kinuha ng korte ang passport ni Michelle upang matiyak na hindi siya makakatakas o makakabilik sa Pilipinas dahil siya ay isang flight risk. At kung sakaling lumabag si Michelle sa kahit isang patakaran, otomatikong babawiin ang kanyang house arrest at siya ay diretsong ikukulong sa federal jail habang umuusad ang kanyang kaso. Kapag napatunayan ang Pinay na si Michelle na dating nurse na guilty sa mga kaso laban sa kanya at pang-iskam niya ng 55 billion pesos, posible siyang hatulan ng 20 hanggang 45 years sa pagkakulong. Otomatikong kakanselahin ang kanyang professional na license bilang advanced practice registered nurse sa state ng Nevada. Bukod doon, permanenteng kukunin ng gobyerno ng Amerika ang lahat ng ari-arian ni Michelle, bank accounts, mga mamahaling sasakyan, mga alas at mga beach resorts sa Cagayan para ipangbayad sa mga ninakaw niyang pondo sa bansang Amerika. Mabigyan nga ng oportunidad na makapagtrabaho abroad ay hindi ganun kadali. Marami sa mga Pinoy ay inaasam-asam na makapunta sa ibang bansa para subukan na magkaroon ng marangyang buhay katulad nga ng Pinay na si Michelle. Naging mabilis naman talaga ang pag-angat ng buhay ni Michelle. Pero ang pundasyon nito ay panlalamang sa kapwa. Naniniwala ka bang guilty ang ating kababayan? Na siya ay nanloko di umano ng mga healthcare providers sa Amerika? Siya ay biktima lamang din ng isang maling sistema. At lahat nga ng alegasyon na ito sa Filipina businesswoman sa Amerika ay nananatiling unproven. Siya ay nananatiling inosente hanggat hindi siya napapatunayang guilty sa korte. Tandaan, hindi lahat ng makinang ay totoong makinang. Hindi lahat ng totoong mayaman ay dapat hangaan. Ipinapakita nga sa kwento na ito na ang tagumpay na itinatayo sa kasinungalingan at pandaraya madalas ay posibleng mauwi sa kulungan at pagbagsak. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!